Hello mga buddy! Ako nga po pala si Joms, isang simpleng hardinero na nangangarap na makilala sa industriya ng bougainvillea. So sa video na ito guys is makikita nyo po na itinitrim ko po ang aking mother plant. Mother plant po siya ng Alfonso Orange. So balik kasi guys nalanta po siya nung inilipat po namin siya ng pwesto. Na accidentally po naming naputol yung kanya pong principal root. Kaya ito naman po para po ma-survive natin siya, pinuputol ko na lang po yung mga small stem, and at the same time, ito po ginagawa ko is pine-prepare ko na rin po siya for grafting once na makasurvive o manariwa na po yung kanya sanga. So bali guys, ito nga po pala after ko po siyang i-cut is set aside ko na lang po siya for at least 24 hours and didiligan ko po yung lupa niya para manariwa. Para naman po doon sa mga stem na pinutol ko is pinapropagate ko na lang po siya for small rooted. And kung gusto niyo pong matuto kung paano kong ginagawa yung small rooted or ang propagation is kindly subscribe na lang po and then check na lang po ng work or magpo-post na lang po ako dyan ng separate video for propagation. So without using root hormones. So yun lang po. So ayan guys, ito na nga po pala yung na-prepare natin for grafting today. So bali inilagay ko na po siya dito sa shaded area para po hindi siya masyadong masaktan sa init ng araw and also sa hangin na rin po since mahangin nga po tayo sa ngayon. And then ito naman po yung mga kakailanganin natin guys. So meron po tayo ditong plastic, tape, cutter, and then ito po yung pinaka-blade natin and aloe vera. So mamaya po malalaman nyo kung para saan po natin gagamitin yung aloe vera. And then ito naman po yung mga sayon na idudugtong natin. So each variety po, kumuha lang po ako ng 2 sayon. So meron po tayo ditong Bougainvillea violet, Bougainvillea white, and then magenta, Barbara karst, California gold, and star purple. So bali yan po yung mga idudugtong natin guys. And then tip lang po guys sa mga baguhan po na kagaya ko. Kung wala po kayong grafting tape, ito pong scotch tape is pwede po natin gamitin. So ito po. And then sa mga sayo naman po, mas okay po kung 3 to 4 nodes lang po yung gagamitin natin, or ito po yung mga buko niya. 3 to 4 lang po ang gagamitin natin para hindi po masyadong mahirapan yung ating rootstock sa pag-heal sa atin pong idudugtong. So bali ayun, mag-start na po tayo. So ayun guys, so bali ang first step po na gagawin natin is tatanggalin po natin yung mga dahon nung napili po nating sayon, also yung mga bulaklak na rin po. So ang purpose po ng pagtanggal nito is para pag hindi po siya malaglag doon sa plastic natin, kasi pag nabulok po yung dahon, possible po siya na magkaroon ng mga bacteria or kahit anong sakit na maaari pong maging cause ng pag-dieback po ng ating sayon. And then bali tatasahan lang po natin siya ng pa-V-shape using yung ating blade. So ayan. So, pag ganito na po siya guys, pwede na po yan. So, dahil mahangin nga po ngayon, dito po natin gagamitin yung aloe vera. Itutusok lang po natin siya dyan. So, ayan. Kunin natin yung isa. So, same process lang din po. Tatanggalin po natin yung dahon. And then, hahasain lang po natin siya pa V-shape. Ayan. And then,
Tutusok lang po natin ulit siya dito sa aloe vera. So, ayan guys, ito na po yung ating unang variety, which is yung Gornvilla White. Ito. So, bali dito naman po is, mapaproceed na po tayo sa pag-prepare ng ating stem. Anyways guys, sa mga hindi po nakakaalam, ang technique po na ginagawa ko is, tinatawag po nila na stem grafting. So, bali puputunan lang po natin siya dito na kaunti. Ayan, and then, tatasan, lilinisin lang po natin yung pinagputunan po natin. Tatanggalin po natin yung mga sirang skin. Kasi yun po yung minsan nagiging sanhi po ng pagkamatay po ng ating sayon. Yan. So, bali, ito na po yung ating stem. Ready na po siya. So, bali, ito na nga po guys yung ating pong stem na na-prepare. So, bali, ang gagawin po natin ngayon is top grafting po siya guys. So, meaning dito po tayo mismo sa pinutol natin na to mag-graft. So, bali, ang top grafting po guys, dapat po yung inyong magiging slice is dito po siya banda. So, ayan. Bali, kailangan po yung skin and then manipis na part lang po siya nung pinaka puno po ng ating stem. So, bali, hihiwaan nyo lang po siya ng konti. So, ayan. Bali, ito na po siya, guys. So, dapat ganyan lang po. Manipis lang and then, nakuha po natin yung balat and then yung pinaka-kahoy po niya. So, bali, since dalawa nga po yung ginawa nating sayon, is, ginawan ko na po siya magkabilaan. So, ngayon po, kukunin natin yung ating sayon. So, ito na po siya. Ngayon, tatanggalin po natin ito. Wait lang po. So, ito guys. So, bali kailangan po, yung side na skin po ng ating sayon, and then yung skin po ng ating stem, kailangan po is magtatama po siya sa may gilid. And then, kailangan po hindi po nagagalaw po yung ating sayon. And then, kunin lang po natin yung ating tape. It's either grafting tape or scotch tape. Yung iba po gumagamitin ng electrical tape. And then, babagutan lang po natin siya. So, bali ako guys, ginagawa ko po is, tinatakpan ko din po yung pagitan para hindi po siya mag-dry. Ngayon po may ginagamit po sila na yung stick well po. Dinidikitan po nila yun para hindi po siya mag-dry or doon po yung papasok yung bacteria po na maaari po yung cause ng pagkamatay ng ating sayon. So, as you can see guys, hindi po gagalaw po yung ating sayon na idinugtong. And then, lang tayo ng plastic. And then, tatakpan po natin siya ng plastic. And then, tatalian lang po natin yung ating itinda. So, bali ito na po siya guys. So, if ililid lang po natin siya ng at least 2 to 3 weeks and then makikita na po natin yung result. Kung naman po magmo-moist po yung ating plastic, pwede po natin siyang palitan para po hindi po malunod yung ating sayon and magtuloy-tuloy yung kanyang pagtubo. So, ito po yung first step ng grafting na ituturo ko sa inyo sa video na ito.
So, ayun, fast forward ko na lang para po mabilis na tayo matapos para hindi na masyadong humaba yung video. So, anyway guys, sa pagka-crafting nga po pala is ina-apply po natin dito yung tinatawag po na water stress method. Or yung hindi po natin siya palaging didiligan lang po natin yung ating bogies pag nakikita po natin na dry na yung lupa. On my case guys, nagdidilig lang po ako ng bogies every other day para po sigurado na tuyo na yung lupa. Ayan, natapos na po ang ating grafting. So, bali, hayaan ko lang po siya dito sa ating shaded area for at least less than 1 month para po makita po natin kung ano yung result. And then, pag okay na po siya, ibabalik na po natin siya sa full sunlight para po magbulaklak siya at lumago. So, bali, hanggang dito na lang po muna ang ating video. Thanks for watching. Bye-bye!